Welcome back to Good Morning Boss. Alam mo, Carla, sa pagpapatuloy na pagtulong ng TESDA sa lahat ng mga kababayan natin na syempre magkaroon ng trabaho in the future, meron silang bagong proyekto na inulunsad at isang atong video making contest. Kaya naman ngayong umaga, mga boss, makakasama natin ang spokesperson ng TESDA, walang iba kundi si Director Marty Fernandez. Good morning. Good morning. For inviting us para maipaalam natin sa ating mga kababayan yung ating contest na ito. Okay, ma'am. So, ano po ba itong video making contest na inulunsad ng TESDA? Okay, itong video making contest na ito, ang tawag namin dito ay Tatak TESDA Video Making Contest. Kaya sinabing Tatak TESDA, ibig sabihin certified by TESDA. So, skilled, competent, mahuhusay na mga workers. So, inilunsad dito namin actually 2 years ago, and last year nagkaroon tayo ng first time ng contest na ito, and we're happy na almost 200 ang sumali sa contest. So ngayon, dahil nga naging successful, gusto nating ulitin para maipakita natin sa mga tao, ito ang mga nagiging success story ng mga TechVoc graduates. Kasi alam natin dito sa Pilipinas, medyo mababa ang tingin ng ibang tao sa TechVoc. But kung makikita natin yung success ng ating mga graduates, may inspire sila dahil makikita nila na napakalaki pala ng chance na maging successful kapag ang isang tao ay nagkaroon ng TechVoc course na tinapos. Wow, isipin mo, last year, 200 contestants. Yes, 200 entries ang tinagap natin sa mga workers from the Philippines and even abroad. Okay, so ibig sabihin po, sino-sino po ba yung mga pwedeng sumali sa contest na ito? Okay, sa contest na ito, ang pwedeng sumali ay lahat yung mga nagtapos ng TechVoc courses from 2010 onwards. So, dapat sila ay unang-una ay certified ng TESDA. Ibig sabihin, pumasa sila sa competency assessment ng TESDA at may hawak sila ng national certificate. Okay. Kasi maganda dito, Carla, no, na hindi lang kumbaga TESDA yung nagsasabi na mag-enroll kayo dito sa TESDA. From the people mismo na mga nag-enroll sa TESDA. Yes. Yung success stories nila, sila mismo yung magsishare. So, ma'am, ano ba yung dapat na content ng video na to at gaano kahaba? Ano ba yung mga iba't ibang details niyan? Okay. Yung contest na to ay, yung entry dapat ay 2 to 3 minutes. It can be in the form of storytelling, pwedeng music video. So, basically, pinapakita dito, paano ba tinulungan sila ng TESDA na maging successful? So, makikita natin dito ano ang naitulong sa kanila ng TechVoc, ng TESDA para sila ay maging matagumpay sa kanilang mga buhay. O, diba? Pwedeng kunyari, documentary ng ginawa mo the whole day at ikaw ay sa produkto nga ng TESDA. Maganda to. Tsaka kung paano ka nag-grow siguro throughout the years, mas may inspire niya yung mga tao na, oh, why not mag-try tayo sa TESDA, di ba? Mas makakatulong pala to sa atin. Yes. Okay, ma'am. So, 2 years ago, nilaunch to ng TESDA. So, basically, the main reason is to, of course, to promote TESDA. Pero aside from that, ano pa po yung gusto nyo makuha from this video making contest? Okay, unang-una gusto nating maipakita yun yung naitulong ng TechVoc, ng TESDA sa ating mga graduates. And then, of course, pangalawa, ma-recognize mismo yung mga naging successful graduates. Kasi kung minsan, alam nga natin, medyo mababa ang tingin ng mga tao sa mga skilled workers. Pero dito ay pinapakita na ang ganda pala na magiging kinabukasan ko kung ako ay skilled worker. Alright. And makikita natin dito yung ibang mga workers, nasa 80, 200,000 per month ang kanilang kinikita dahil sila ay skilled. Outside the Philippines? Outside the Philippines, Okay. yes. Oo. Ayan, sa tingin niyo po, gaano po kahalaga yung naitulong nitong video making contest ninyo sa TESDA? Actually, napakalaking tulong nito kasi unang-una, yes, unang-una kasi yun mismong graduate ang nagsasalita. So, mas kapani-paniwala na sila mismo ay talaga natulungan ng TESDA. And because of this, mas dumadami ang nag-a-apply ng enrollment sa mga TESDA courses. In fact, ngayon, pinipilahan ang mga iba-ibang kurso. Unlike before, na parang maghihintay ka pa ng mga trainees na mag-enroll, pero ngayon talagang pumipila sila. In some training centers, yung buong schedule, let's say, ng 2015, puno na. Okay. So talagang marami ang nai-encourage na mag-aral at maging skilled. Alright. Tapos ma'am, as per your documentation, yung pinapakita po natin kanina, pakita po natin ngayon sa mga boss natin. Ito po, may documentation kasi ang TESDA nung mga nangyaring video making contest. At nandito nga ilan sa mga finalists, di ba? Yes. Last year. So, may mga categories tayo, ma'am. Ano po ba yung mangyari for this year? Okay, dalawa yung categories dito. Yung isa ay individual category at yung pangalawan man ay school category. So yung individual category, kung ako yung TechVoc graduate, ako mismo ang magsasubmit ng entry ko. Okay. Kung school category naman, yung aking school ang pwede mag-submit ng aking story. At malaki ang mga prizes dito. May cash prizes. Yan ang maganda. Oo, may cash prizes at as well as mga scholarships. Alright. So kung ang magpapadala ng entry ay individual, meron tayong provincial level na may best in story, best in video, people's choice, at saka grand prize. So, sa provincial level, 3,000 ang cash prize per level. And then sa regional is 5,000. Pagdating ng national, 25,000 bawat klase ng
ang category, Okay. and ang grand prize is 100,000. Kapag Okay. eskwelahan naman ang mananalo, ang ibinibigay ng TESDA doon na prize ay scholarship. Wow. Oh, wow. So ma'am, yung each video, gaano po kahaba ito dapat mag-last? Yung 2 to 3 minutes. 2 to 3 minutes lang? Yes. Okay. Kailan po yung, nagsisimula na po ba? Pwede na po ba sila magpasa ng kanilang video Yes, making? actually, Kailan po ang nag-umpisa na yung pagpapadala awarding? ng entries last year. And ang deadline is February 28. Ayun, February. Yeah, so we Malapit are na. encouraging our TechVoc graduates and the schools to participate, send in their entries until February 28. Okay, so Yeah. far po, ilan na po yung So far, mga contestants? nasa 50 plus yung nakita na namin doon sa aming email. But of course, mas marami ito sa provincial level. Okay, Marami ma'am. pang habol sa ano. Kaya pa yan. Saan po dapat mag-email, ma'am, ng mga videos nila? Ang mga videos ay kailangan nila ipadala sa email address ng mga provincial offices. Okay, so decentralized po talaga. Yes, at Diretso makikita agad. nila yung mga email address na ito sa aming Facebook account. Alright. Ang TESDA ay may Facebook account, TESDA Official. I-click lang nila yan, makikita nila yung information about the contest. Kasi maganda dito, Carla, meron din pala People's Choice. So ilalagay din to most likely sa Facebook, ma'am. Yes, No? Tapos paramihan na likes. Paramihan yan. ng likes. So, the moment na nakuha namin yung kanilang mga entries, ilalagay namin ito sa Facebook page ng TESDA. Yes. At kung sino ang pinakamaraming likes, yun ang mananalo ng People's Choice Award. Wow. So, yung maganda dyan, Carla, mas nako-conquer ng TESDA ngayon yung social media. So, mas maraming makakaalam na, okay, ito pala yung TESDA. Kasi, just to be sure, di ba, hindi naman talaga lahat ng milyong-milyong mga kabataan at mga Totoo yan. new graduates na wala talaga idea sa TESDA. So, through this, Yes. sana po, mapalawak po yung kaalaman hinggil sa right. TESDA. Yeah, and we're happy na basta nag-upload kami ng anything doon sa aming Facebook, ang dami-dami nag-i-inquire. Yes. So, nakikita natin na marami nang nagiging interesado na kumuha ng mga TechVoc courses para sila ay maging skilled. At siyempre, kung skilled ka, may opportunity ka na magkaroon ng trabaho. Okay, so we're really hoping for the success of this event. Of course. Oo nga. For the Napakaganda second ng year. event na ito. Oo. Okay, so aside from that namin, siguro briefly, ano pa po ba ibang mga projects ng TESDA ngayon na siyempre kailangan malaman ng mga boss natin? Okay, unang-una pinapalawak natin yung ating TESDA online program. Ibig sabihin, yung mga courses na available ay pwede nilang mapag-aralan through the internet. Okay. So, i-open lang nila ang website ng TESDA, www.tesda.gov.ph. Makikita nila doon yung logo ng TESDA online program. I-click lang nila yon, mag-register sila, and then they can study anytime, anywhere. So, lalo na doon sa mga workers natin na nasa abroad, yung ating mga overseas Filipino workers, they can study online anytime kung kailan nila gusto. And pag natapos nila yung kurso, pwede sila mag-apply ng assessment at ma-certify din sila ng TESDA. So ma'am, anong difference niya from the other module or from the other session na talagang kaharap mo yung instructor? Ito online siya, di ba? Parang paano mo po ma-assure na same level yung quality ng education na nakukuha nila? Siyempre, kapag nasa eskwelahan ka na merong theory at merong actual, yung hands-on, mas effective. But of course, ito naman, gusto muna natin munang kumbaga mapag-aralan nila yon. And if they want, they can enroll doon sa mga training centers or mga schools para mas maging competent sila. But of course, kung nando sila mismo sa trabaho, pwede na nilang ma-practice yung kanilang mga natutuhan. And at least, no, dagdag na kaalaman yung sa online. Ayan, Jules, nako. Pwede Pwede pa rin. sa mga busy din like you, Jules, so pwede. Alam ko, gusto mo rin. Lalo na yung ating mga domestic helpers. Yes. Yes. Sa ngayon, nag-aaral Oo. sila online. And some of them nagkaroon na ng competency assessment dahil isa pang magandang balita, nagkaroon na rin kami ng on-site assessment. Okay. Dinala ng TESDA ang assessment sa Hong Kong at saka sa Dubai. Wow. So yung mga workers natin doon, nagkaroon ng opportunity na magkaroon ng assessment and na-certify sila ng TESDA. So yung maganda ngayon, Carla, no, mas nagiging accessible na ang TESDA sa lahat ng mga Pilipino, even outside the Philippines. No? So, pwede kang mag-enroll lang online, makikita mo lahat ng mga modules, and then just apply for an assessment right after. Yes. Okay, so very good news then from TESDA, from the video making contest to That's the online maganda yung enrollment. online, Maganda siya. Very Mas interesting. kahit anywhere, sa phone mo lang, pwede ka na magbasa. Yeah. And That's by the way, mas malaki ngayon ang scholarship funds ng TESDA, yung ating Training for Work Scholarship Program. Wow. So, wala nang dahilan siguro ang ating mga kabataan para maging out of school o kaya yung Tama. unemployed. Kasi kapag may skill ka, talagang you have the opportunity to earn even at home. Yes, Yes. Oo, kung halimbawa automotive technician ka, kahit nasa bahay ka, pwede kang magtrabaho, That's kikita right. ka. Kaya, And mas short yung course, di ba? Yes, usually mga nasa 1 month, 3 months, 6 diba? months, depende sa kurso na kukuhanin nila. kaya instead siguro sa mga boss natin ng laro ng games online Yes. na imbis na Mag-aral na lang magtrabaho, sila. mag-aral na lang kayo, mas maging Isang productive buwan, pa 2, kayo. 3 buwan, di ba? Yeah. Magkakaroon ka ng trabaho. Naku, napakaganda
napakaganda ng mga proyekto at good news po talaga ang hatid sa atin ni Director Marty Fernandez ngayon. Siyempre, nagpapasalamat kami kay Sec Joel Villanueva dahil napaka-innovative niya, napaka-dynamic. Ang dami niya mga bagong Yes. ideas na pinapasok sa TESDA. Okay, ma'am. So, message po sa lahat ng mga boss natin to finally promote once again this new projects of TESDA. Okay, so unang-una po, inaanyayahan natin yung mga TechVoc graduates at saka yung mga eskwelahan natin. Ang Tatak TESDA Video Making Contest, extended po ang deadline ng submission of entries. You have until February 28 para po isubmit ang inyong mga video entries. So, sali na po kayo. Marami pong cash prizes as well as scholarship para sa mga eskwelahan. Alright, maraming salamat po muli sa spokesperson ng TESDA na live dito ngayon sa studio, si Director Marty Fernandez. Thank you so much. Okay, thank you. Thank you. Salamat. Thank you so much.